Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang Ito po Better ang News. TNDS, Trending and Isang Battle Show. kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Massive entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Pilipinas ang oras, alas 10:15 ng gabi. Ang ito ay rated STG. Showbiz Talk Ganern. Makiride na sa mga showbiz balita na tumetrending. Mga pinag-uusapang nagva-viral. Makiride na sa riding in tandem ng dalawang otoridad ng mga chika.
Morley Alinio at Gorgie Rula. Showbiz Talk Ganern. Bago pa nila i-post, pag-uusapan na rito. Kinig na sa Showbiz Talk Ganern. DZRH Makibalita, Makichika, kay Tita Morley at Tita Gorgie. Yes! Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok, nakikinig, nanonood dito sa nag-iisang programang Showbiz Talk Ganer. Ako po si Morley Alinio. Ako po si Gorgie Rula. Para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa Pilipino. Ay, tawagin muna natin si Tito Louie bago tayo magpa-recap. Mamaya kaugnay sa nangyari sa Senado. Well, mula sa Arizona, ayan USA, ang ating correspondent na si Tito Louie. Hello, Tito Louie Alejandro. Yes, coming to you live in Arizona, USA. Ako po, ang iyong lingkod, Louie Alejandro, your DZRH US correspondent ng programang Showbiz Talk Ganern. Bumabati sa iyo ng magandang umaga, good afternoon, may bagarabiyo amin sa ngapada, buenas noches a todos. Tita Gorgie, Tita Morley, iba-ibang time zones natin, Delta UI. Yes! Nako, Tito Louie and Tito Gorgie. Nako, ang laki ng pagkakaiba ngayon sa akin, di ba? Wala akong kalakala ko kasi coverage tayo sa Senado. Kaya nagganda-gandahan lang ako dun sa upuan ko. Nanood lang ako ng kung ano-ano. At hindi na ako nakapagpalit ng damit. Kasabi-sabi ba naman sa akin ni Kisses, upo ka na, Morley. Ha? Saan? Magprograma ka. Ha? May programa. Ang alam ko kasi, wala. So, hindi ka pa nakabihis sa kaayos sa lagay na yan? Hindi. Oh my God! Para ang ganda-ganda mo dyan eh. Plastic. Hindi. Tama si Tito Gorgie. Nagulat nga ako. You look very fresh. Kung hindi ka pa naka-ready na. Oo nga eh. Kapag hindi ka pa naka-ready Mukhang na. mamahalin ang suot mo ha. Mukhang parang muntagot. Montagyo. Nako, talagang hindi ako handa. Kasabi ba naman sa akin ni Kiss? Papakuya-kuya-kuy pa ako, nanonood pa ako sa internet, yung mga Chinese na yung mga kung anik-anik doon. Kasabi-sabi, hello Lily Aline, apit na napakaganda. Sabi ba naman sa akin ni Kiss, Tita Morley, ikaw na. Ha? Oo, bibigyan kita ng pagkakataong magkili ng 5 minutes. Ginadyan ko na lang. Wala na. Ay ako, papakutok na sana ako dyan. Sabi ni Tita Morley, huwag na raw. Kasi, baka walang programa. Pinigil ko pa si Gorgie. Sabi ko kay Gorgie, huwag ka na magpunta rito. Bakit? Kasi sabi ni Kisses, standby nga lang daw ako. Hindi pa tiyak kung meron tayong programa. So, standby nga lang ako. Pero, Tito Louie and Gorgie, may kaganapan na nangyari pala kanina sa Senado. Ayan. Oo nga. Oo, at ito i-recap sa atin ng ating pinakamamala si Tina ang kung ano ang kaganapan. Ayan, i-recap mo nga. Yes, hello mga tita. Nako, ako'y nahatak dito ng nag-iisang Diyosa ng MBC. Na nakapolo ngayon parang first time na walang masyadong ayos ang Tita Morley. Oo. Eto na nga, dahil kanina nga ay sa aming, ito ay pag-obserbasyon lamang ng news team at binilang namin yung putok ng baril na umalingaw-ngaw nga sa Senado at aabot sa 15, tita, 15, mga tita. Tina? Oo. Okay. Oo, hindi lang ito warning shot parang sunod-sunod na putok ng baril. Oo, ang umalingaw-ngaw nga sa loob ng Senado dahil daw umano ito may nagtangkang pumasok habang naka-lockdown ang mataas na kapulungan. At doon na nga sumiklab yung gulo sa Senado nung marinig nga yung sunod-sunod
sunod-sunod na putok ng baril. Unang nagpatupad ng lockdown ang Senado para nga matiyak ang seguridad at nakitang nagsuot nga ng bulletproof vest ang mga tauhan ng Office of the Senate Sergeant at Arms noong umalingaw nga itong putok ng baril. Ito sa video makikita natin mga Tita Gorgie, Tito Louie, itong kaguluhan no sa Senado. At ayon kay Senate Secretary Mark Leandro Mendoza, perceive o posible o di umano, hindi pa kumpirmado itong impormasyon na itong putok ng baril ay mula umano sa sabi sa NBI agent at sa Marines. Pero yan ay hindi pa kumpirmado at una na ring itinanggi ni NBI Director Melvin Matibag na walang NBI personnel nung mga oras na yan at sabi pa nga sa isang panayam kay NBI Director Matibag na nasa fellowship daw etong mga tauhan ng NBI nung mangyari yan kaya't wala daw dong tao na tauhan ang NBI at sabi naman ni DILG Secretary Remulla ay hindi rin daw mula sa hanay ng PNP yung nagpaputok ng baril. So to make the story short ay wala pang kumpirmasyon kanino bang baril o sino bang mga tauhan yon, anong organization ang nagpaputok ng sunod-sunod na putok ng baril nga dyan sa loob ng Senado. At sabi naman sa Facebook Live ni Senator o Senate President Alan Peter Cayetano ay nasa ligtas na kalagayan si Senator Bato de la Rosa dahil ang daming netizen ngayon ang nagtatanong kumusta si Senator Bato. Kasi may mga umaalingaw-ngaw din na issue na baka tumakas, baka dinakip na. Pero mismong sinabi ng Senate President, ng bagong halal na Senate President, na nandoon pa rin, hindi nakaalis at ligtas si Senator Bato de la Rosa. Pero hindi natin alam kung saan exactly dyan sa loob ng Senado. At ayun lang pinakahuli no at nagkagulo nga doon sa labas ng Senado dahil etong mga nagpoprotesta si Senator dating Senate President Tito Soto ay lumabas. Siya mismo yung nagmamaneho ng kanyang sasakyan pinagbabato yung kanyang sasakyan habang siya ay papalabas ng premises ng Senate building at naglabas din ng pahayag si Tito Sen na frustrated siya, dismayado dahil hindi daw nagampanan ng maayos ng PNP at ng security personnel na nakaasang dyan sa Senado ang kanilang tungkulin. Dahil nga, ayan, ito makikita natin sa screen, I am furious and disappointed with the PNP and other security personnel. Yan ang sabi ni Tito Sen dahil nga sa nangyaring pambabato nung mga nagpoprotesta sa kanyang sasakyan habang siya ay papalabas ng Senado. At may report. May report. Eto. May report tayo, Tina. Papasukin natin. Gorgie and Tito Louie, diyan muna kayo dahil may mga kaganapan talaga ritong nakakaloka sa ating bansa. Pangulong Bongbong Marcos naglabas ng pahayag kasunod na nangyaring putukan sa Senado at ang report na to ay magmumula sa ating RH14 Let Narciso. Let go, Let. Tita Morley, nakamonitor si Pangulong Bongbong Marcos sa nangyayari sa Senado. Sa isang video message na kalalabas lang ngayon, sinabi ng Pangulo na nang magkaputukan sa Senado ay agad niyang tinawagan sina DILG Secretary John Vic Remulla at NBI Director Melvin Matibag para alamin kung sa panig o sa pwersa ng gobyerno ang sangkot doon sa mga putukan na iyon. Pakinggan natin si Pangulong Marcos. Magandang gabi po mga minamahal kong kababayan. Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Noong 2 oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vic Remulla ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibag
kayo ba pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga sa news, ang mga naka-uniforme doon, dalawang klase. Yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Nandoon sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila. Ang trabaho din nila is secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak ng mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nagjo-duty. At isa pa ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. At ayun po, ay nais kong mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano, at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down. And we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang? O ito ba ay may kasama sa mga distab? O nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. Masasabi ko lang at para hindi po mag-alala ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yun na sumubok na pumasok at saka dahil doon ay nagkaputukan. Aalamin po natin. At kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Maraming salamat po. Kalma lang po. Asahan ninyo yung gobyerno po ninyo. Hindi gagawin ito. Tita Morley, yung naging pahayag ni Presidente, ang sabi niya ay nanawagang maging kalmado ang ating mga kababayan. Nagkausap na daw sila ni Senate President Cayetano at nagkasundong aalamin kung sino ang gumawa ng gulo. Mag-iimbestiga ang Senado at ang PNP at ang pagtiyak ng Presidente, hindi gobyerno ang gumawa o nagsimula ng gulo dyan sa Senado. Ito si Lep Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Arch 14 Let Narciso. At Tito Louie and Tito Gorgie, dyan lang kayo dahil magtutuloy-tuloy tayo sa showbiz. Bibigyan lang natin ng espasyo ang ating mga kasamahan sa trabahong ito sa DZRH para mag-report sa naturang kontrobersyal na nangyari ngayon sa Senado. Go, 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 Tina? Oo, eto naman ay labas tayo ng Malacanang dahil dyan sa Senado, balik tayo, dahil nandyan na raw ang soko ng SPD. Dumating na sa Senado. Ang detalye niya nihatid ni Arch 28 Raymond Dadpaas. Raymond? Pinahin na Morley, dumating na dito kararating at kakaagos lang yung mga tauhan ng scene of the crime operatives
o SOCO ng Southern Police District. Parang nasa 6 hanggang 8 personnel ng SPD SOCO itong dumating na ito. At kasi kung alam naman natin na kapag may crime scene ay kailangan yung SOCO na sila yung magdokumento. At doon malalaman kung ano ang nangyari doon sa area na nagkaroon ng putok kanina. Kung yun yung kanilang pupuntahan. Ito makikita ko 1, 2, 3, 4, 5. 5 tawan pa ng tawan ng pulisya ang tinawag at para umakyat dito sa taas. Hindi ka lang ito, mga investigador na ito ng Southern Police District. Itong SOCO na ipinatawag ay alam natin na pag mga ganito sa crime scene sila pupunta at inodokumento kung meron man. Makikita natin dito kung sa magiging report kung saan nangyari yung lugar kung saan mayroong putok at kung ilang tama, anong klase ng baril, yung ma-identify sa pamamagitan ng mga SOCO operatives na mga ito na dumating mula sa Southern Police District. Kalmado na dito sa lugar pero yung mga opisyal hindi pa natin nakikitang lumalabas. Yung mga miyembro ng mga senador na nakulong dito sa loob ng nagkakasama dito kanina ay hindi pa sila wala pa kaming nakitang lumabas na mga convoy na magpapatunay na sila nga ay umalis na dito sa nilisan na itong gusali ng Senado sa oras na ito. Kalmado yung sitwasyon ay maliban dito nga sa mga pagkilos ng mga ilang tawan ng pulisya na pumapasok dito sa mismong Senate building. Iyan muna ang huling mga kaganapan na ito si RH20. Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Raymond Dadpaas at eto pa standby uli Gorgie and Tito Louie dahil sunod-sunod ang ating mga report kaugnay sa nangyari sa Senado kanina. PNP naka-full alert sa kasunod na tensyon sa Senado kanina. Ang report ay magmumula sa ating RH52 Edniel Parosa. Edniel, go. Tita Morley, ipinasa nga ng pambansang pulisya ang sagad na pinakamataas itong full alert status effective kaninang alas 8:30 ng gabi dahil pa rin sa nangyaring tensyon sa compound mismo ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Sa report na nanggaling sa Campo Crame, tuloy pa rin bine-verify at iniimbestigahan itong mga kaganapan sa Senate premises, particular na yung shooting incident. Pero in the meantime, ay humigit kumulang 1,500 PNP personnel pa rin ang narating nakadeploy sa paligid ng Senado para matiyak ang seguridad habang nagpapatuloy ang investigasyon sa loob. Ang ilan pang mga impormasyon gaya na lamang nung nabanggit nga na barilan ay patuloy pang kinukumpirma ng mga police sa ground at gaya nung na-report sa atin ating mga kasamahan dyan sa Senate premises, may dumating na ng mga tauhan ng SOCO ng Philippine National Police para pa rin mag-ugdet sa nagpapatuloy na pagsiyasat kaugnay itong insidente. Hindi naman malinaw mula sa Camp Crame kung hanggang kailan nakataas itong full alert status pero hulugan ito ng kanselasyon ng mga leave at kung ano pang mga extra assignment sa ating mga pulis. Partikular itong mga nakadeployed sa National Capital Region Police Officer dyan mismo sa paligid ng Senado nang sa gayon ay makatugon agad-agad ang ating pulisya doon pa sa mga maaring mangyari o posibleng mangyari. Kaugnay pa rin itong tangkang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa, epektibo o epekto ng ICC warrant of arrest na inilabas laban sa kanya. Ako si Edniel Parosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Titindi talaga ng mga balita, Oo Tina. nga, no? tita. Ay nako, diyan ka lang, Tina, ha? Dahil meron pa eh. Oo, meron pa eto. tayong inaasabayan. Okay na. Oo. Okay, tawagin mo, Tina. Kamustahin natin ang sitwasyon dyan sa labas ng Senado. Nakabantay naman dyan si RH5 Val Gonzalez. Val? Gusto lang isang kampo na ng puwersa ng Philippine National Police itong nandito sa labas nitong Val? Val, konting pihit. Ano, Val?
Bale, hindi tayo nagkakaintindihan. Okay, mahina. hindi namin napapakinggan. Babalikan natin si Val mamaya ng konti. Pero Tina, ang tanong ko lang wala akong masyadong alam kasi sa mga politika, showbiz naman kami. Bakit ang mga politician, bakit ang mga senador, ganitong oras nandudun pa sa Senado? Hindi ba sila yung 8 hours lang kagaya ng mga May session, may session kasi. At kaninang alas 7 yan nangyari. Siguro, papauwi na sana, gaya ni Tito Sen, pauwi na sana nung nangyari yung putukan. Nangyari ang putukan. Okay, puntahan na natin muna sina Gorgie and Tito Louie habang tayo ay waiting. Ay, meron na! Ayan Andiyan na, ready na? Okay, ready na. Tawagan Balikan mo natin. na. Val, back to you. Oo. Naputol yung ating linya. Malaking bilang na o dinagdagan pa ng puwersa ng National Capital Region Police Office itong miyembro, personnel ng PNP na nagbabantay dito sa labas ng Senado. Yung kanina ay nasa 1,400 yung bilang ng PNP na nagbabantay dito sa lugar, pero dun sa pagdating kanina nitong si NCRPO Director, Police Major General Anthony Abirin ay kanyang binabanggit na posibleng dagdagan pa ng 200 hanggang 300 dahil itong Jokno Boulevard, Tita Morley at Tina ay punong-puno na ng iba't ibang unit ng NCRPO na nanggaling sa ibang mga distrito ng PNP. Kaya't kung ikukumpara mo dun sa laki ng bilang nitong mga demonstrador na nandito ngayon sa harapan ng Senado, nasa 500 na lang. Baka wala pang 500 na batay dun sa pinakahuling pagsaya ng PNP dun sa persa nitong mga pro Duterte group na patuloy dun sa kanilang pagsasalita dito sa labas mismo nitong Senado. Napakahigpit nitong mga gate nitong Senado dahil dito sa may main entrance dito sa may Jokno Boulevard, talagang sarado na ito. May maliit na pintuan o gate dun sa kabila, hindi na papapasukin kahit na miyembro pa ng media dahil sinubok natin kanina, baka makapasok tayo dun. Kaya lang meron na silang mga initial na listahan ng mga media na mari lamang pumasok, maging yung mga lumalab ay kontrolado din at ng mga security personnel nitong compound ng Senate of the Philippines. Kalmado naman dito sa labas nitong Senado dahil medyo nakaposisyon lang itong malaking pwersa ng PNP sa anumang kaganapan, pero na hindi katulad kanina na mataas yung abstention. So yan yung pinakahuling kaganapan mula rito sa labas ng Senado. Ako si Val Gonzales, din sa Radio na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH5, Val Gonzales. Tita, bago ko magpaalam, ay may statement ang AFP at paglilinaw, Ito daw, Ano ang sabi? Okay. ang military personnel na nakita po sa loob ng Senate building ay Marine Security and Escort Group o MSEG personnel. At ang mga sundalo namang nakita sa loob din ng gusali ng Senado ay tinatawag na USAA para tumulong doon sa seguridad ng pasilidad. Yun po ang nilinaw po ng AFP sa roles ng Marines na nakita nga po doon sa loob ng Senate building. Yun Okay. lang, Tina? Tita. Maraming salamat, Tina. Maraming salamat. Ay! Eto na! Mag-showbiz! Showbiz! Mga chikadora, eto na yung inaantay ninyo. Nagre-react na nga. Ayan nagre-react na nga si Harold Del Rosario. Intro lang pala ang papel ng Showbiz Ganern. Kukunin pala ang oras ng Showbiz Ganern. Matapuhin talaga. Matapuhin. Ando dito si Tito Louie. Hello, Tito Louie.
Yes, alam mo, buti na lang kamot may showbiz talk gunner para matakpan yung mga mabibigat na nangyari dyan. Pero ang sa akin, eto, ba't hirap na tukuyin kung sino ang nagpaputok ng 10 beses sa loob ng Senado? Oo Diyos nga, ko, no? libo-libo ang CCTV dyan. Tingnan ninyo kung sino nagpaputok, period. Bakit ganun, no? Ang daming chika. Kapag matataas sa mga tao, no, matataas ang tungkulin, ang hirap-hirap tukuyin, no? Oh, Ilan CCTV sa loob ng Senado? Oo. Siguro, to exaggerate, libo-libo yan, Day. Tingnan ninyo kung sino, tapos na. Hanggang ngayon, Ano ba pinag-iisipan pa nila kung sino nagpaputok. Sus Mariosep. Tati Louie, Ano ba yan? ano ang masasabi mo ngayon dito sa lupang hinirang natin, sa lupang tinubuan Naku, natin? Day. Naku, Day. Alam mo kung sinong isang katutak ang message sa akin? Si Frank Crawford na mag-retire na, di ba? Nag-iisip na siya ngayon, uuwi pa ba ako sa Pilipinas para mag-retire? Ang plano niya, 6 months sa Pilipinas, 6 months sa Canada. Ako naman ba? Uuwi pa ba naman dyan sa kaguluhan na yan? Pero sa itsura mong yan, parang hindi ka apektado, ha? Diyos ko, ganda. Parang ganda-ganda. Alam mo, hindi kami nagluloko ni Tito Gorgie. Dahil maganda ka ngayon. Kaya, ano ba pinaglalagay mo sa mukha mo nung araw? Kasi hindi ka naman nagbe-makeup Kilay lang at saka lipstick, di ba? Pero ngayon, yung natural na beauty mo ngayon, Day, mas nag-glow. Thank you, Tito Louie. Kanina nga kasi katulad nga sinabi ko sa kay Kisses. Di ba sabi ni Kisses, hindi daw ako magpaprograma. So kuya-kuya-kuy lang ako. Kuya-kuya-kuy lang ako. Nod. Aba katakamukat-mukat mo, tinawagan ako ni Kisses. Morley, kayo na. Ha? Magre-report na ako? Sabi ko, ay naku, wala akong kilay. Sabi niya, bibigyan kita ng 5 minutes, magkilay ka na. Dahil parang wala akong nailagay na kilay. Dahil ayaw ay, Diyos ko, ayaw man yung... Maganda ka pa rin. Alam mo, tinitingnan ko si Tina. Dahil, napakalamig ang kanyang boss sa magre-report. Ibang klase kapag talagang legit na reporter ka, iba ang dating. So ngayon, ito ngayon, Tina, Kisses, OG Narvaez, Day. Yang tatlong yan ang papalit sa ating tatlo. Malamang, Tito Louie. Alam mo, Tito Louie, ngayon lang nakita ng mga tao siguro yung braso ko. Ayan ang braso ko. Day, ang puti-puti. Diyos ko, ang puti mo. Pagkatapos Tito Gorgie, ang puti rin. So, teka nga, naghihintay ang mga tao. Ano bang chika ay, sa showbiz? Alam ko, hindi ka... Asa na si Gorgie? Pakitawagan eh. nga si Gorgie. Huwag siyang magmaganda. Patawagan mo nga. Sabihin kay Gorgie na huwag siyang magmaganda dahil hindi naman siya ganong kaganda. Matangkad lang siya. Sandali lang. Nakantabay na ang mga showbiz to gunner na ating mga kaibigan, ha? Andyan si Miggy Fallervilla na bumabati sa ating lahat. Of course, Norma Albano ay nakatutok at si Joel Yap at si Erica Angeles. And of course, Ed Campos, Marilu de Guzman, Ligaya Anki, of course. Basie Bunsoy, nakatutok sa atin at saka Cherry Abadilla. Marilu Guzman, I said, Flor B. Fernandez, nakatutok pa rin na naghihintay ng mga kachikahan ngayon. Shari Picture ng Seattle at OG Narvaez Rodriguez, nakatutok sa atin lahat, ha. Maraming salamat at naghintay kayo sa aming beauty dahil kami magpapaligaya sa inyo. Yan. Okay, ato na ang ating mga chikang showbiz. Siyempre, diyan lang kayo dahil kami ang bahala sa inyo. Yes, Tito Louie. Reaction mo lang. Sa palagay mo ba, Tito Louie, kasi merong proyekto, itong si Ivana Alawi at itong si pangalan nito, si Ivana Alawi at saka si sino ba tong aktor na ito? Si Jos Garcia. Tito Louie, kasi ang usap-usapan, nagkaroon daw na matitinding eksena itong si Ivana at saka si Joshua Garcia. Tito Louie, kung ikaw ang tatanungin ko, tama ba na magpa-sexy? Tama ba na magkaroon ng mga torrid kissing scene o mga bed scene itong si Joshua Garcia to think na good image siya, wholesome image siya? Tita Morley,
alam mo, si Joshua Garcia ay a versatile actor yan. So kung anumang klaseng role ibibigay sa kanya, gagamparan niya ng todo-todo at ipapakita ang kanyang galing bilang artista. Kesa ho ng torrid scene or meron mang hubaran niya or whatever, ganyan kagaling si Joshua na pinapakita na siya ay talagang magaling na artista. So bakit mo lilimitahan? Bakit mo limitahan yung galing ng bata? Diyos ko, kissing scene lang naman yan. Ano bang klaseng kissing scene yan? Ha? Baka naman magat ang mga fans. Meron But anyway, dapat itindi. sa galing ng batang yan, do whatever you want to do. Sige. Ato, Tito Louie, mag-react ka. Marami ang nagsasabi na dapat daw ay si Angel Locsin noong pa lumabas. Kasama pala ito na dapat sana sa isang proyekto o sa Sigabo. Yun ang chismis sa Sigabo ni Coco Martin. Yung kay Juan. Coco Yung Martin. kay Coco Martin. Okay. Dapat pala lalabas na ito tapos magkakaroon siya ng sarili niyang programa o proyekto. Kumbaga parang comeback niya yon. Pero hindi makapag-comeback daw si Angel Locsin dahil hanggang ngayon ay hindi pa maayos ang katawan nito. Kumbaga ay hindi pa naibabalik ang kaseksihan. Do you think, Tito Louie, kailangan pa magbalik sa showbiz ni Angel Locsin to think na masaya naman ang buhay niya bilang asawa ni Neil Arce? Or dapat ba na magpapayat pa siya? Or sa palagay mo, anong pwede mong sabihin kay Angel Locsin? Okay. Nakasama ko si Angel Locsin. Nagkatrabaho kami dito sa Amerika nung nag-shooting sila ni Gutierrez ng I Will Always Love You. Napakabait, napakaganda at napakasexing magaling na artista. Ngayon, ilang taon na siyang nawala? More or less 5. Ilang taon na. Yes. So that means, ina-enjoy niya ang semi-retirement bilang artista. Hindi niya kailangan bumalik. Hindi niya kailangan ibalik pa ang kanyang katawan para ipakita ang maganda pa rin ang katawan niya para sa mga project na binibigay sa kanya. Meron pinoprotektahan si Angel yung sarili niya. Bakit lalabas ba ako ganitong itsura ko para pagbigyan ng mga tao ng pagkakataon na siraan siya? Maganda yung decision niya. If she's not ready, if her mind, physically, mentally, at spiritually hindi siya ready na humarap sa mga tao, mag-stay ka muna at wag mong pilitin ang sarili mo na kumuha ng project na hindi ka pa ready. So, yan ang pwede kong masabi tungkol kay Angel. Tito Louie, may mga uma-agree sa'yo, Tito. Si Bobby Villarreal, sabi niya, sa loob lang ng CR ang walang CCTV dyan sa Senado. Tinan mo? Sabi ko sa iyo ba't nila pinapahirapan pa kung sino ba nagpaputok ng 10 beses sa loob ng Senado? Diyos ko. Imagine mo yung ganyang klaseng putukan. Ang bilis-bilis mong tingnan ng CCTV. Ayun ang resulta, di ba? At sandali lang, nakatutok pa rin sa atin ang mga supporters natin na si Joel Yap, Josephine Garimbao, Ogie Narvaez, hi there, and Leo Javares at Gina Sembrano. Maraming salamat sa pagtutok sa amin. At teka, hindi mo baka maglalaba? Maglalaba tayo. Unahin na natin ang labanderang ako pala ang labandera, no? Ako pala ang labandera. Ikaw ang labandera, yung isa naman, dishwasher. Dishwasher, ano? Unahin na natin yung dishwasher na si Gorgie Rula. Go. Mga misis, mas masarap sa tenga ang tunog na malinis na hugasin. Yung kapag kinukuskus ng daliri, alam mo yung walang pahid? Kasi yung tunog, yung parang nagsisqueak-squeak lang talaga sa plato, yan ang heavy-duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste may double tanggaling formula, kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Iyan ang Smart Dishwashing Paste. Plato, kaldero o plastic linis, fantastic. Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation. Gorgie po ito, a proud user of Smart Dishwashing Paste.
Yes, Gorgie, thank you so much. At sa mga mami, ayan, laban muna tayo. Mami, laundry day na ba? Punot-noo ka na naman ba sa makapit, matigit at malupit naman siya? All you need is pride. Bakit pahirapan ng cellphone sa Pride? Easy and worry-free ang laundry. Sa Triple Stain Away Formula, tanggal ang matitinding mancha. Based on taste, chocolate, mud and sibon ng cotton. Gawa ng ACS to. Beautiful teeth and magical smiles ba ang gusto ninyo? Yung lahat mamamangha sa ganda lang yung ngipin. Pagkaputi-puti, kumikis lang. Pwes, punta kayo sa Swiss Dental Clinic. Matatagpuan sa number 313 Ledesma Building, Jordan Street, Multinational Village, Paranaque. At hanapin ang maganda at kakit-akit na si Dr. Annalisa Boras. Kung nais nyo pong magpagawa ng oral prophylaxis, restoration, extraction, oral surgery, don't talk to me, periodontal problem, root canal, crowns, and bridges, plus, katulad na sa akin, veneers, tumawag po lang kayo sa 0917-5599-108. Ulitin ko, 0917-5599-108. Murang-mura lang. Alam mo na kay Rosalito Avila, aking pamangkin, kay Tito kay Tita Vicky Villanueva de Suca, kay Florbe Fernandez, kay Rosana Sumaya, at syempre mabatiin din natin, of course, ang ating mga kaibigan si Ronaldo Andres, at syempre pa Tito Louie, ang ating mga pinakamamahal na nanay, si Mami Sherry Ramirez, and of course, si Joyce Ramirez, Tito Louie, at si Nanay Norma Karingan. At ang pambansang nanay, Tito Louie. Sino pa ka ba? Kanina pa nakatutok sa atin, Nanay Linda Asonsa, si Tita Aida. Hindi mo binati. Tita Aida Espiritu. And of course, kay Conita Nagilar. Sa atin. Tita Morley, nakatutok na sa atin si June Lalin. Did you greet him happy birthday? Ay, teka muna. Belated happy birthday, June Lalin. Bigyan natin ng birthday song si June Lalin. June Lalin. Maligayang pagbati. Alam mo, Tito Louie. Maligayang pagbati, June Lalin. Alam mo, Tito Louie, malaki rin ang utang na loob ko yan kay June Lalin. Dahil siya ang nagre-write sa article ko na kauna-una ang isinulat ko sa Showbiz diyan sa Mariposa Publication. Ang una ko kasing isinulat, Tito Louie, ay ang Vilma Santos. Kasi writer ako, Tito Louie. Pero iba kasi yung style ng Mariposa. Kasi ang pagiging writer ko kasi prosa ako eh. Oo, prosa. Okay. Pero pag nagsulat ka sa Showbiz, sa Mariposa, iba yung style nila doon. So, tinuruan ako ni... siya ang nag-edit sa aking first script na Vilma Santos. Pero ang nagturo sa akin the way magsulat sa paraang Mariposa, si Ogie Diaz. Ayan. Maraming salamat. Happy birthday, June Lalin, na napakabait, na pumapayat-payat na ngayon, sobra na. At napaka mayamang reporter, Tito Louie. Iniikot ang buong... June Lalin! Lagi na lang sa ibang bansa, Tito Louie. Ay, napaka-jet setter, dahil. Yaman. Oo, parang si Joyce Ramirez, napaka-jet setter niyang dalawa, Oo. But anyway, batiin ko rin naman ang ating mga supporters na lagi nakatutok sa atin sa TV at sa television at sa social media. Mami Gran Araceli Mandaclaso, Ding Ray and Grace Lasso, Norma Albano, Liza Ventura Tomas, Mariel Dedron Reyes, Atty. Cedric Corpus and Dexter Pasion, Joel Yap and Erica Hangeles, Yolanda Acobago, and of course Tina and Lando Ruiz. Maraming salamat. And of course, Marilu de Guzman at Tarina Alcantara Mayli, maraming salamat sa inyong lahat. Yan. Ang dami-daming mga reaction dito, Tito Louie, kung sino ang nagpaputok. Parang alam na alam nila, parang nandoon sa Senado. Sabi ni Ronaldo Andres, ang nagpaputok. Hindi ko na pwedeng sabihin ng pangalan, baka tayo naman ang balikan dahil wala tayong kumpirmasyon, wala tayong ebidensya na siya nga nagpaputok. Basta kung
kung sino man na nagpaputok dyan, bahala kayo sa buhay nyo. At meron comment dito. May nag-comment. Ako, baka naman tinurn off nila ang CCTV dyan sa loob ng building ng Senado para hindi matrace kung sino nga ang nagbabaril. Abaday, meron naling input ang mga tao. Ha? Diyos ko. Which is very true. Speaking input, Tito Louie, ang daming input ngayon. Maraming naglalabasan ngayon. Marami ang nagpapatunay. Marami ang nagchichika. Kaugnay ng hindi pagkakatuloy ng kasal nitong si Bea Alonso at Vincent Co. Nakausap ko yung mga chismosa sa Divisoria. Alam po ninyo, pag nasa Divisoria ako, para akong reyna doon, Tito Louie. Sa may Divisoria Mall mismo, para akong reyna doon. Yung mga tindera doon, hinahatak pa ako. Halika dito, more, chu. Merienda tayo, nagbimerenda, magchichismis sila. Alam mo, sabi nung mga tindera doon, yung nanay daw ni Vincent Ko, mabait daw yung Tito Louie. Nakakasama daw nila yun noong mga panahon nagtitinda-tinda pa yung nanay niya. Kasi may mga building dyan sa Divisoria. Malalaking building dyan. Mag-aari ng mga ko. Kinukuwent, Tito Louie. Tinanong ko nga, maldita ba talaga yung nanay? Sabi ko sa mga doon chismosa. Sabi ko, hindi, ang bait-bait ang nanay ni Vincent ko. Sabi, ang bait nun. Tahimik lang yun. Palatawa lang yun. Kinukuwento nila sa amin dahil katsikahan nga nila. Kaya nga dito sa mga lumalabas na balita na parang ang naging tutol daw yata yung nanay, yung mga chismosa sa Divisoria, hindi sila naniniwala. Na posibleng nanay yung nakikialam. Hindi sila naniniwala dahil alam nila na ang nanay daw ni Vincent Ko, napakabait daw, Tito Louie. Sabi nila, napakabait na tao daw yan. Sometimes, ang bait ng isang tao ay panlabas lang naman. Pero sa loob talaga, baka naman iba. But anyway, I really do hope na talagang mabait nga yung nanay ni Vincent. Pero, yung mga naglalabasan ngayon, totoo ba talaga na hindi na matutuloy yung kasal? Yun ang kawawa naman yung dalaw. Kawawa naman yung dalawa, di ba? Na-prepare na lahat. Handa na lahat. Sa Spain gagawin. Pagkatapos, may last minute revision ng kanyang prenup na parang hindi nagustuhan ng isa. Kaya ano ba naman to talaga? Ang mga buhay ng mga taong mayayaman sometimes ay napakahirap ispelingin dahil nga sa pera, hatian ng pera, hatian ng ari-arian, hatian ng ganito. At hindi lang yan isa pa ang kultura ng isang tao ay magiging balakid sa pagsasama ng dalawang tao. Sa Filipino, isang Chinese, pagkatapos conservative Chinese, mahihirapan ka talaga. Tito Louie, nakarating sa akin balita, wala naman daw problema kay Bea tungkol sa hatian ng pera. Hindi daw nagkaroon ng problema doon. Ang nagkaroon daw ng problema doon yung arrangement na after the wedding, doon sila titira sa bahay ni Vincent Ko, which is ayaw ni Bea Alonso. Siyempre naman hindi siya makakakilos kung nandoon siya. Wala siyang kalayaan doon. Siyempre maraming mata nakatingin doon sa kanya. Plus, yung hindi pa rin talaga nagustuhan ni Bea, yung kapag nanganak siya, tapos nagkaroon sila ng hiwalayan, automatic, yung bata mapupunta kay Vincent Ko. Parang napaka-unfair naman sa nanay. Ayan ang prenup? Yes, yan ang prenup. Hindi pa man mag-asawa yung dalawa, may control na nangyayari? Iyan ang usap-usapan, Tito Louie, na wala pang kumpirmasyon mula kay Bea. Pero ito ang kumpirmado kong Tito Louie. Magpapaalam na tayo at tayo ay magdarasal para sa ating... idarasal natin ang nangyayari ngayon sa Pilipinas, Diyos ko. Pagdasal natin yan, isama natin yan. Panalangin para sa kapayapaan ng Pilipinas sa salyo ng awiting Panginoon, patawad po ni JB Pascual. Makapangyarihang Diyos, sa inyong habag at awa, patawarin niyo po ang aming mga sala at ang kasalanan ng aming lipi. Talugdan niyo po kami sa aming pagsamo para sa aming bansang Pilipinas. Biyayaan niyo po ang aming mga pinuno ng karunungan,
integridad, katapatan at katwiran. Kalingaan niyo po ang aming pamilya at ingatan ang aming mga anak. Tulungan niyo po kaming maging matuwid na mamamayan na namumuhay ng mapayapa, matapat at may tunay na malasakit, pagtanggap at pagpapatawad. O Panginoon, protektahan niyo po ang aming bayan sa anumang banta ng pananakop ng dayuhan, nakawawasak ng impluwensya at ipagtanggol kami sa anumang uri ng paglabag sa batas, terorismo at tigmaan. Panginoon, sa nangyayari po sa Senado sa mga araw na ito, sa mga oras na ito, gabayan niyo po sana ang mga senador, ang mga Pilipino at ang buong bayan namin. Panginoon, nagiging magulo na po ang aming bayan. Sana po yakapin niyo po kami at huwag niyo po kaming hayaang mapariwara at mapunta sa mga masasamang tao. Pagkalooban niyo po ang aming bansa ng kapayapaan, Panginoon. Ako po'y nagsusumamo sa inyong kalikasan at kapangyarihan, pagkakaisa at kasaganahan, at hayaang maganap ang tunay na pagbabago sa aming bayan upang kami ay maging liwanag sa Asya at sa buong mundo. Amen. Panginoon, ang mga iniluklok po sana naming mga senador, congressman, mga leader, magampanan po sana nila ang kanilang tungkulin ng walang pag-iimbot, walang pag-aalinlangan, ng hindi nagiging bias at hindi iniisip ang kanilang sariling kapakanan. Panginoon, sana po kami po mga maliliit na mga tao na nasa laylayan po, sana po Panginoon wag maapektuhan sa mga ginagawang pag-aaway-away ng mga leader ng aming bayan. Panginoon, matigil na po sana at mabawasan ang sobrang politika sa aming bayan. Ang magulang, minamahal, respeto, ginagalang, hindi binabastos, hindi dinudurog, hindi ikinahihiya, hindi ipinahihiya. Tandaan po natin sa 10 utos ng Diyos, isa lamang po ang may reward dyan, ang magmahal at rumispeto sa kanilang mga anak. At Panginoon, sa mga kabataan babae naman na nagdadalang tao na may problema po sa kanilang pagbubuntis, ang sanggol sa sinapupunan ay hindi pinalalaglag o pina-abort, lalong hindi itinatapon sa basuran, hindi pinaanod sa kanal, dahil ang sanggol sa sinapupunan ay dakilang regalo ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Tito Louie, may gusto ka pa bang batiin? Yes, last minute day. Pumasok si Beth Gray. Hi, Beth Gray. And of course, si Bentong. And Marilu de Guzman, Shari Pichu. Maraming salamat sa pagtutok ninyo dito kahit na limited lang ang aming appearance ngayon. Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sumaati ng presensya ng Panginoong Yesus na buhay. Gumawa po tayo ng kabutihan sa kapwa. Maraming salamat, Tito Louie. Ito ang DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa ngalan ni Gorgie Rulang. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat